Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu ngayon pong April 28 taong 2025. At ayun, ang ating nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Shiba Inu na siyang madalas po nating technical analysis. Ayan, yung huling technical analysis update po natin dito kay Shiba Inu ay nito pang mga April 10. Ayan, medyo hindi po natin siya technical analysis update nitong mga nakalipas na araw kasi medyo naging matamlay po kasi yung market. Nagsa-sideways lamang po siya or nagko-consolidate hanggang dito noong April 21. Yan, ginulat lamang po tayo noong sumapit ang April 22 kasi bumuo po siya ng malaking bullish candlestick tapos umangat siya. Yan, umangat po siya at sa kanyang pag-angat ay naging mabilis po yung kanyang pag-angat at umabot po siya rito sa major resistance natin dito sa presyong 40 digits 1481. Kaso nauntog po siya rito at siya ay bumalik dito. Napatras po siya at ngayon ay naglalaro po siya sa ibabaw ng presyong or support, sabihin natin na support na 40 digits 1364. Nagsisilbi na po itong isang support sa ngayon. Kaya ayan, yung trades po natin ay dahil po sa naging pag-angat na ito ni Shiba Inu kamakailan ay nakapag-benta po tayo diyan, nakapag-sell po tayo diyan or take profit po tayo. Kaya yan po yung kagandahan niyan. At syempre bilang rules ng ating strategy ay kailangan po nating palitan niyan ng isang buy pending order dito sa presyong 40 digits 1168. Kaya sa mga bago lamang po rito na gustong matutunan yung ating simpleng strategy rito sa pagtitrade ay check na lamang po ninyo yung mga lumang videos natin dyan. Ayan, kailangan po ninyong balikan yung mga luma. Napakasimple lang naman po. Napakamadaling maintindihan yung ating simpleng strategy dito. Which is kumikita naman po tayo. Yun nga lang at syempre paunti-unti yung ating kinikita sa ating simpleng strategy dito. Kaya yan, sa pag-angat po ni Shiba Inu ay nabasag po yung mga minor resistance natin dito sa presyong 40 digits 1249. Kaya nagsisilbi na po itong isang support. Kasi yung pag nababasag po ang isang resistance ay nagiging support po ito. At sa mga hindi po nakakaalam, kung pag sinabi nating resistance is ito po yung pumipigil sa pag-angat ng presyo ng market. At kung pag sinabi naman nating support ay ito naman yung pumipigil sa pagbagsak ng market. Kaya bilang halimbawa, ang resistance natin ay ito. Ayan, yung major resistance natin dito ay nagawa po niyang pigilan yung pag-angat ng presyo ni SHIB dito noong April 26. Kaya nagkaroon siya ng rejection dito. Kaya ibig sabihin is matibay po ang resistance natin dito. Yung support naman is dito. Ang magandang halimbawa is dito. Yan, yung support natin 40 digits 1071. Yung major support natin dito is nagawa naman niyang pigilan yung pagbagsak ng market price ni SHIB. Kaya yan po ang silbi ng mga support and resistance natin dito. Kaya may mahihina tapos may matitibay na support and resistance. Kaya yan. Ngayon is meron po tayong luma rito na isang pattern which is matagal na hindi na natin itong mapapakinabangan kaya maaari na natin tanggalin yan. At ngayon is magplaplat po tayo ng panibagong pattern natin dito. Kaya yung panibagong pattern natin dito is ito. Yan, ito yung upper portion ng ating pattern dito. At ito naman yung lower portion ng ating pattern dito. Masasabi kong isa po itong channel pattern. Yan, isa po itong channel pattern. Descending channel pattern po ito. At sa madaling salita is isa po itong bullish pattern. Kaya kung magkakaroon siya ng breakout dito sa upper portion is mataas po ang chances na aakyat siya sa mas mataas na presyo. Ayan, possible po na akyatin niya ang 40 digits 1767 kapag nangyari po kung sakaling nagkaroon siya ng breakout dito. Pero
ayan, maski nagkaroon siya ng breakout po pala rito is kailangan na rin po niyang malampasan yung major resistance natin dito. Kasi matibay po ito, 40 digits 1481. Kaya meron po tayong dalawang kondisyon dito para siya ay umangat dito sa presyong 40 digits 1767. At yan po ay syempre, yung una, kailangan po niyang mabasag yung upper portion ng ating pattern, at pangalawa ay kailangan niyang mabasag na rin yung major resistance natin dito sa 40 digits 1481. Kaya ayan, kaya possible na ganito po yung mangyari. Kung umangat siya, yan, nabasag niya yung upper portion ng ating pattern, siguro magkakaroon siya ng buwelo. Tapos kung nabasag niya yung major resistance natin, kakaroon siya ulit ng buwelo bago niya marating yung ating target dito na 40 digits 1767. Kaya yan po ang posibleng mangyari dyan. At masasabi kong mangyayari lamang po yan kung meron po siyang sapat na bullish momentum. At sa ngayon is base naman po sa ating mga indicators dito is ayan, bullish naman po ang ating Hall Street indicator dito. At ganun din yung ating QQE mode indicator dito. Bullish naman po yung kanilang ipinapakita. Kaso dito sa ating QQE mode indicator is medyo lumiit yung sukat nito. Ayan. At nagpapakita po na medyo nanghihina po ang buying pressure natin. At mukhang yan na rin nakikita natin sa ating mga candlestick dito na talagang nahihirapan po siyang basagin or tagusin yung upper portion ng ating pattern dito. Ayan, maski dagdag pa dyan is maski nagawa niyang lampasan yan is yung major resistance na naman natin dito ang sunod. Kaya possible po na kung umangat siya rito is baka mag-consolidate muna siya rito sa ilalim ng ating major resistance na ito. Kaya yan po ang possible na mangyari. Unless na talagang kakailanganin niya talaga ng malakas na bullish momentum dito. Unless na meron talaga siyang malakas na bullish momentum na mabubuo rito. Kaya ayan, sa tingin ko lamang po rito is kailangan po ng isang magandang balita rito na may positive impact dito sa market ni SHIB para tuluyan niyang mabasag yung dalawang matitibay na harang natin dito sa itaas ng minsanan. Kaya yan, yung aking projection dito is kailangan po niyang basagin yung upper portion muna ng ating pattern dito. At kung pang nangyari yan is kailangan po niyang isunod yung major resistance natin dito sa 40 digits 1481. Kaya yan po yung mga babantayan natin dito. Yan, kung wala, kung mabibigo po siya, yan, sabihin natin is bigo po siyang basagin yung ating yung upper portion ng ating pattern dito is possible na baka magpapatuloy siya sa pagko-consolidate sa ilalim lamang ng ating upper portion nito. Pero pag bumagsak naman po siya, ayan, or tuluyan niyang nabasag yung mga support natin dito sa ibaba, ayan, sabihin natin na yan, possible na babagsak siya rito sa ating support zone dito sa ibaba. Yan, possible na babagsak siya rito sa 40 digits 1168. Yan, lalong-lalo na pag nagpatuloy po sa pagliit sa sukat ng mga QQE bars natin dito. Possible na babagsak siya rito sa ating support zone dito kapag nangyari yan. Kaya ayan po yung babantayan natin dito kay Shiba Inu ulit. Ayan, dahil malapit po siya rito sa upper portion ng ating pattern na ito is nagbabantay po tayo rito or nag-aabang po tayo ng isang breakout. Ayan, isang breakout. At syempre, maski nagkaroon tayo ng breakout dito is dito naman yung sunod na babantayan natin. Bago kapag nabasag po yan ay dito na po tayo pwedeng kikilos or paghandaan na natin yung kanyang posibleng pag-angat dito sa sunod na major resistance natin dito. Ayan po yung dalawang kondisyon. Ayan. Pero pag wala, kung pag bigo po siya na basagin yung upper portion ng ating pattern dito or maging yung
major resistance natin dito sa 40 digits 1481 is maghintay-hintay muna tayo. Ayan, mag-abang-abang muna tayo. At wag po tayong basta-basta kikilos. Kaya ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Shiba Inu. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.